Okay, tara't himayin natin ang isang malawakang kampanya ng disimpormasyon. Ating susuriin kung paano ba sinubukang baluktutin ang katotohanan at mas mahalaga, bakit ba ito dapat ikabahala nating lahat. Magsimula tayo sa isang simple at hindi mapapasubali ang katotohanan. Buhay si Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung pundasyon ng pag-uusapan natin ngayon, yung katotohanang pilit na pilit tinabunan ng sunod-sunod na kasinungalingan. So, dito, nagbabanggaan ang dalawang magkaibang mundo. Sa isang banda, yung malinaw na kuha ng mga kamera noong April 9, 2026. Kitang-kita, isang buhay na pangulo sa isang pambansang seremonya. Sa kabilang banda naman, yung kumalat na sabi-sabi sa social media. Luma lang daw yung video, throwback lang daw. Kaya ang laking tanong, di ba? Paano pwedeng maging totoo pareho yan? Simple lang. Imposible. At dito na natin sisimulang buklatin ang buong kwento. Okay, unang bahagi, ang Pangulo at ang bundok. Balikan natin yung mismong lugar kung saan nangyari ang lahat, ang dambana ng kagitingan sa Mount Samat. So, April 9, 2026, umattend si Pangulong Marcos Jr. sa ika-84 na araw ng kagitingan. Normal na event, di ba? Nag-alay siya ng bulaklak, nagbigay ng talumpati, at sinuklian yung saludo ng mga veteranong nandoon. Pampublikong kaganapan to, maraming nakasaksi, at documented lahat. Kumbaga, walang duda. Ngayon, paano nga ba nabuo tong chismis na to? Pasukin natin ang, anatomiya ng chismis. So saan ba talaga nagsimula ang ganito kalaking kasinungalingan? Ang ugat pala nito, hindi doon mismo sa araw na yon. Nagsimula to ilang buwan na bago pa man. Tingnan nyo tong timeline. Nagsimula lahat to sa isang lehitimong balita noong Enero na ospital ang Pangulo dahil sa diverticulitis, isang kondisyon na, take note, nagagamot. Pagsapit ng Pebrero, biglang may lumabas na piniling cropped photo para palabasing may colostomy bag siya. Tapos, lalo pang lumala, sinundan pa ng isang peking medical document. Kaya pagdating ng April 9, yung live na video niya, mabilis na lang tinawag na throwback. Grabe, di ba? Kitang-kita mo kung gaano ka-systematic yung pag-atake sa katotohanan. Suriin natin tong crop photo na to. Talagang sinadya yung pagkakaputol ng larawan para magmukhang may square bulge dyan sa ilalim ng damit ng Pangulo. Pero sa buong video, kitang-kita. Nung itinaas niya yung mga braso niya, walang-wala. Kaya sobrang linaw ng intensyon. Ang gumawa ng kasinungalingan mula sa isang kapirasong katotohanan. At hindi lang yan. Yung arsenal nila ng panlilinlang, napakalawak. May mga peking medical bulletin, may mga pineking CT scan report, may mga imahe pa ng ospital na gawa-gawa lang ng AI, at syempre, yung mga kwentong may malubha na raw siyang cancer na wala ng lunas. At bakit nila ginawa to? Ito yung nakakagulat. Inamin ng vlogger na si Jack Argota sa mga investigador. Wala, para makasabay lang sa uso. Engagement, ganon. Para lang sa engagement, para lang sa atensyon at kita, kapalit ng paghasik ng ganito kalaking gulo. Dito na tayo sa pangatlong bahagi, ang kalkulasyon sa paghalili. Kasi alam nyo, sa likod ng bawat malawakang chismis, lalo na sa politika, madalas may mas malalim at mas mabigat na motibo. Ano ba talaga ang motibong politikal sa likod ng isang death hoax? Bakit mo gugustuhing palabasin na wala na ang isang presidente? Ang sagot, nakasulat mismo sa ating konstitusyon. Simple lang yung plano, may 3 hakbang. Una, maghasik ka ng duda tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Pangalawa, pahinaan mo yung otoridad niya sa pamamagitan ng pagpapakitang hindi na niya kayang mamuno. At yung panghuli, ang endgame. Ihanda mo na ang daan para sa vice-presidente na siyang nakatakdang pumalit kapag namatay sa pwesto ang Pangulo. At nang tanungin si Vice President Sara Duterte tungkol sa mga chismis sa kalusugan ng Pangulo, ang naging tugon niya ay 3 salita lang. Good luck sa kanya. Isang pahayag na, nag-iwan ng napakaraming tanong sa publiko. Sige, ngayon subukan nating unawain kung bakit sa kabila ng lahat ng ebidensya, marami pa rin ang naniniwala. Dito na papasok ang psikolohiya ng paniniwala. Ito yung mahirap intindihin. 'Di ba? Kung napakalinaw na ng mga katotohanan, bakit may mga tao pa rin kumakapit sa kasinungalingan? Kasi ang sagot pala, hindi lang tungkol sa impormasyon Tungkol din to sa kanilang pagkakakilanlan. May tawag dyan collective narcissism.
Ito yung paniniwala na ang isang grupo ay may espesyal na kaalaman na hindi nakikita ng iba. At dahil dito, nagkakaroon sila ng pakiramdam na sila'y nakakahigit, na may matibay silang samahan dahil sa sikretong alam nila. At dahil sa ganyang mindset, tuloy-tuloy lang ang konspirasyon. Unang-una, sobrang sakit sa ego na aminin na, hay, mali pala ako. So anong ginagawa nila? Ang bawat bagong ebidensya na buhay ang Pangulo, tinitingnan nila bilang patunay lang ng isang mas malalim at mas sopistikadong cover-up. At sa paniniwalang yan, nagkakaroon sila ng identity bilang mga digital detective na nakakakita ng tunay na katotohanan. At siyempre, ang huling bahagi, pananagutan sa batas. Dahil ang bawat kasinungalingan na ikinakalat online ay may katapat na totoong buhay na konsekwensya. So, sino-sino ba yung mga nasa likod nito? Narito ang ilan sa mga tinuturong arkitekto ng kampanya at ang kanilang legal na status. Sina Jay Sonza, Jeffrey K. Eric Saliz at Jack Argota ay nahaharap na sa mga kaso. Samantalang si Harry Roque, isang dating opisyal, ay kasalukuyang isang pugante. At para malinaw sa lahat, yung cyber libel dito sa Pilipinas, ang parusa niyan ay pwedeng umabot hanggang 12 taon na pagkakakulong. Hindi to biro. Isa itong seryosong krimen na may mabigat na kahihinatnan. At alam nyo, sa mismong talumpati niya noong araw na yon, binigkas ni Pangulong Marcos ang mga salitang ito, na yung sakripisyo daw ng ating mga bayani ay humihiling ng pagbabantay, pagkakaisa at paninindigan para sa tama sa kasalukuyan. Isang napapanahong paalala, lalo na sa laban natin kontra kasinungalingan. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Sa panahon ngayon na talamak ang disinformasyon, ano na nga ba ang itsura ng kagitingan para sa atin? Paano tayo maninindigan para sa katotohanan?